Sa previous episode, ang lalaking si Rekiro na may codename na Sanrako, ay napatay ang final boss sa isang trash game at dahil dito ay natapos na niya ang larong ito kasama ang babae, kaso lang pati ang babaeng kasama niya ay pinatay niya rin. Isang babaeng may crush kay Rekiro ang palihim na sumusunod sa kanya sa laro at ginagawa nito ang lahat para mapansin lang siya ni Rekiro. Sa isang store hiningi ni Rekiro sa may-ari na bigyan pa siya ng larong trash game para laruin na niya ito. Kaso ni-recommend ng may-ari kay Rekiro na laruin niya ang hindi trash game at subukan niya ito baka mag-fit ito sa kanyang panlasa, dahil sa larong iyon ay ginanahan agad si Rekiro at nagpas siya na maging malakas at maging pangunahing player sa larong ito. At sa pagpapatuloy ng ating recap, nagdulot ng malaking kaguluhan ang laban ni Rekiro laban kay Dragonfly at nagtataka ang lahat kung talagang bago lang ba sa laro si Dragonfly. Mahirap paniwalaan dahil itong bata ay nakikipaglaban sa tanyag na si Rekiro at determinado siyang manalo kahit isang round lang. Para bang si Luffy si Rekiro gamit ang kanyang gatlong punch at muli na namang natalo si Dragonfly sa isa pang round. Inihayag ni Rekiro na ang kanyang kahangahangang quick draw fist fighting style ay halos hindi matatalo, ngunit gusto pa rin ni Dragonfly ng isa pang round. Magiging best of 3 ito at muli silang nagkasundo na maglaban ng buong lakas na puno ng mga insekto. Nadismaya si Rekiro na makitang ginagamit ng bata ang parehong estratehiya, ngunit sa pagkakataong ito ay nagulat siya nang umilag si Dragonfly. Humanga si Rekiro na natutunan ng batang ito na timing ang yo-yo glitch kasabay ng atake ng kalaban, at natutuwa ang bata na matuto mula sa kanya at iniisip ni Rekiro na maganda iyon at lahat. Ngunit dapat siya ay nagte-training bilang paghahanda sa laban kontra kay Witherman at nais niyang makipaglaban sa mas malakas na kalaban. Napansin ni Dragonfly na wala sa focus si Rekiro at ginamit ang pagkakataon para gulatin ito sa isang malakas na atake. Talagang humanga si Rekiro dahil nagawang lumapit ng bata gamit ang pag-urong ng kanyang glitched out na binti at gamitin ang momentum para umatake. Alam na ni Rekiro ang atake na ito at tinawag itong The Flying Smash. Ipinaliwanag niya na ang paggamit ni Dragonfly ng atake na ito ay nagpapakita kung gaano kaunti ang alam niya sa larong ito. Ang Flying Smash ay isang malakas na galaw ngunit nagbibigay pinsala ito sa gumagamit at nagkakaroon ng mahabang oras ng pag-recover. Ipinakita ni Rekiro ang galaw na dapat ginamit ni Dragonfly, tinatawag itong pile bunker at ito ay isang absolute na pag-atake gamit ang kamao, at naitulak ni Rekiro si Dragonfly pabalik gamit ito. Dahil walang pagpipilian para sa pagtakas ay nagdesisyon si Dragonfly na sugurin ng harap-harapan, ngunit simpleng plano lang ni Rekiro na kontrahin ito gamit ang kanyang quick draw at gumamit si Dragonfly ng isang uri ng glitch, subalit walang ibang manlalaro ang makapagsabi kung ano ang ginagawa niya. Talagang nagwawala ang avatar ng batang ito at nagulat si Rekiro nang makita niyang nag-trigger si Dragonfly ng dalawang flying smashes ng sabay-sabay, hindi pa ito nakita ni Rekiro dati. Ngunit sigurado siyang makakounter niya ito ng kanyang quick draw. Nagpasya siyang hayaan itong tamaan siya at lahat ay nagulat nang sa wakas ay manalo si Dragonfly ng isang round, hindi pa rin maintindihan ng mga manunood kung ano ang kanilang nakita, ngunit ipinagdiwang pa rin ni Dragonfly ang kanyang tagumpay. Ang lahat ng mga nerds na relihiyosong naglalaro ng burp game na ito ay nagtipon at pinag-uusapan ang galaw na ginamit ni Dragonfly. Ang dalawang kamao niya ay may hitboxes at pinapayagan si Dragonfly na mag-stack ng gauge moves. Ikinumpara nila ito sa ibang kilalang glitch attacks ngunit wala itong katulad, napagpasyahan nila na kung maisasagawa ng test team ang atake ni Dragonfly malamang gagawin itong opisyal at sa ngayon, kahit papaano ay binabati ni Rekiro si Dragonfly sa hindi opisyal na pagkakatuklas ng isang bagong bugged out na galaw. Hindi makapagsalita si Dragonfly dahil sa labis na pagkabigla. Ngunit malaking bagay ito para sa Nerd Squad at binigyan nila si Dragonfly ng karangalan na pangalanan ang bug move. Pinag-isipan ni Dragonfly ang pangalan kaso sinabi sa kanya ni Rekiro na maglaan ng oras lalo na't mayroon pa silang mga rounds na gagawin. Nagpasya si Rekiro na kapalit ng pinapakita ni Dragonfly ng bagong galaw, ipapakita rin niya ang isa at ito ay isang kakaibang bug na maaari lamang ma-activate sa sandaling magsimula ang round. Hindi nagtagal at nagsimula na ang round 2 at nakakagulat na ginamit ni Rekiro ang bug move na tinatawag na doppelganger. Hinati nito si Rekiro sa dalawa at ipinaliwanag niya na nahihirapan siyang pumili ng pangalan para dito nang matuklasan niya ang bug move. Ipinaliwanag niya na ang nagpapakilala sa larong ito ay ang palaging may bagong matututunan kahit na sa tingin niya alam na niya ang lahat.
Iyon ang dahilan kung bakit gaano man karami ang tao ang nag-quit sa laro, lagi siyang bumabalik paminsan-minsan at doon ay inatake ni Rekiro gamit ang kanyang doppelganger habang kinokontra ni Dragonfly, ngunit mabilis na natuklasan na talo si Dragonfly sa dalawang sunod-sunod na rounds. Iniisip niya na di patas na hinawakan siya ng clan ni Rekiro habang sinira siya nito subalit bahagi lang iyon ng laro, kinikilala naman ni Rekiro na medyo baliw nga ang atake dahil kung hahayaan niya ito, ang clan ay malamang makokontrol ng AI. Si Dragonfly ay magalang sa kanyang pagkatalo at nagpasalamat kay Rekiro sa pagbigay ng oras sa isang mahinang baguhan tulad niya, nangako siya na mag-iisip siya ng astig na pangalan para sa kanyang bug move. Ngunit umaasa tayong lahat na mas maganda ito kaysa sa doppelganger attack. Pagkatapos, ibinunyag ni Rekiro na may isang talagang nakakatakot na bug na natuklasan ng isang kaibigan niya at di sigurado si Rekiro kung kaya niya ito gawin, ngunit sabik si Dragonfly na hayaang subukan ito ni Rekiro sa kanya. Ang kaibigang tinutukoy niya ay syempre si Kacho at nakita natin kung ano ang ginagawa niya. Galit na galit si Kacho na iniwan siya ni Rekiro na mag-isa kasama ang baliw na si Pencil Gun, at hiniling niyang tumahimik ito at magpatuloy sa pagsasanay. Pabalik sa Rabbit Tuza, nasabik si Rekiro na bumalik sa SLF at handa siyang gugulin ang buong araw sa paglalaro nito, kasama niya syempre ang tapat na si Emil at sinabi niya sa kanya na ang plano ngayon ay subukan ang skill combo na sinabi sa kanya ni Katso. Nagtataka si Rekiro kung tama ba ang daan nila, ngunit hindi makapaniwala si Emil na tumakbo ang bobo na ibon na ito nang hindi alam kung saan ang skill garden at higit pa rito, nagulat si Emil na ganon ka-energetic si Rekiro dahil sobrang pagod ito kagabi. Ipinaliwanag ng Birdface na simple lang ang switch at ito ay dahil sa excitement niya sa pagtuklas ng mga bagong bagay, itinuro ni Emil sa kanya ang tamang direksyon papunta sa skill garden at ibinunyag na ang pupuntahan nila sa Rabbit Tuza ay mas maraming selection kaysa sa mga nasa bayan. Lihim ito, kaya nais ng lihim na maliit na kuneho na panatilihin itong lihim ng ibong ito at higit pa sa pagpayag si Rekiro na magkaroon ng lihim na kalamangan kaya pumayag siya, sa wakas ay dumating sila sa napaka-hype na skill garden kung saan sila sinalubong ng isa pang kuneho, ang pangalan niya ay Elk, at natutuwa siyang makita si Emil kasama ang kaibigan nitong Birdman. Napagtanto ni Rekiro na hindi niya kailanman matatakasan ang patuloy na pagtawag sa kanya ng pangalan ng ibon, ngunit talagang sarili niya lang ang may gawa nito at ibinunyag ni Emil na si Elk ay kanyang malaking kapatid na babae at sila ay dalawa sa isang set ng triplets. Medyo nakikita ni Rekiro ang pagkakahawig sa dalawang pink na mga kuneho at nagtataka kung paano siya magkaroon ng maraming kapatid. Ipinaliwanag ni Rekiro ang kanyang intensyon na pagsamahin ang mga kasanayan doon at sa kabutihang palad ay ibinunyag ni Elk na siya ay magaling sa ganitong bagay. Kaya naman inilagay siya ng kanyang ama sa posisyong iyon at kung bakit naroon siya ngayon, inaasar ni Rekiro si Elk na parang isang ugok sa pamamagitan ng pag-uulit ng kanyang paraan ng pagsasalita at humingi sa kanya na ipakita kung paano pagsamahin ang kanyang mga kasanayan. Sa kabila ng kakaibang ugali ng Burbrain na ito, pumayag si Elk na gawin ito at ibinunyag ni Rekiro na mabilis siyang tumalon ng mga antas kaya't marami siyang naipon na kasanayan. Mahaba ang kanyang listahan ng link skills at ipinaliwanag niya na marami sa mga ito ang nagbago din. Ipinahayag ni Elk na ang pagsasama ng mga high-level skills ay karaniwang nagre-resulta sa mas mataas na kalidad ng skills sa huli kumpara sa pagsasama ng parehong mga kasanayan sa mas mababang antas. Nagsimulang mag-isip si Rekiro kung dapat niyang i-max out muna ang mga kasanayan, ngunit sa huli ay nagpasya siyang linisin ang kanyang listahan ng kasanayan sa pamamagitan ng pagsasama-sama ng mga ito. Ilang sandali lang ang lumipas, natapos na niya ang pagpili kung anong kombinasyon ng kasanayan ang gusto niyang gawin, binayaran ni Rekiro ang tinatawag na recipe at umalis si Elk para gawin ito at habang ginagawa niya iyon, nagpa siya ang ating bayaning ibon na suriin muli ang kanyang mga stats. Level 51 na siya ngayon, ngunit kinailangan niyang magtaas ng stats para magkasya ang kanyang Moonblades kaya't hindi niya nagawang taasan ang kanyang vitality. Mas glass cannon siya kaysa dati at manipis pa rin ang kanyang depensa. Inanunsyo ni Elk na tapos na siya at nagulat si Emil nang makita niya ang dala niya. Ipinaliwanag ni Elk na 6 na kombinasyon ito ng sabay-sabay kaya medyo sobra ang dami. Ngunit sa sandaling inumin ni Rekiro ito at agad niyang matututunan ang mga pinagsama-sama na kasanayan. Mukhang super toxic nga ito at hindi makapaniwala si Rekiro na kailangan niyang inumin ang masamang likidong ito. Mayroon pang ang sanga sa loob nito at naisip niya na hindi niya ito gagawin kung hindi siya nasa laro.
Pero dahil nasa laro siya, kaya sinabihan siya ng mga kuneho na tigilan ang pagiging duwag at inumin na ito. Ininom ni Rekiro ang likido gamit ang kanyang malaking bibig ng ibon habang pinapanood siya ng mga babae ng may paghanga. Sa wakas ay natapos ni Rekiro ang nakakadiring likido at namangha siya sa resulta. Natutunan niya agad ang lahat ng mga kasanayan tulad ng sinabi ni Elk at ngayon ay may 6 na bagong kasanayan siya mula sa mga pinagsama niyang kasanayan, kasama ang 9 na natutunan o nagbago habang siya ay nag-level up. Umaasa siyang kahit isa sa mga ito ay talagang malakas at binati siya ng kanyang maliit na mga kaibigang kuneho. Si Elk ay isang mahusay na sales rabbit at mabilis siyang nag-alok ng iba pang produkto. Ibinunyag niya na mayroong mga skilled dreams na maaari lamang makuha ng mga manlalaro sa Rabbit Tuza. Kung hindi pa sapat ang sales pitch na iyon, bibigyan pa siya ni Elk ng discount dahil kaibigan siya ni Emil at napansin ni Emil ang nangyayari. Sinubukan na i-warning si Rekiro na talagang matakos sa pera ang kanyang kapatid na babae. Mabilis na pinatahimik ni Elk ang kanyang kapatid na babae sa pagbubunyag ng kanyang pagiging mukhang pera, ngunit sinabi ni Rekiro sa kanyang maliit na kaibigang kuneho na huwag matakot pagdating sa pagbili ng merch sa mga espesyal na lugar tulad ng Rabbit Tuza. Laging handa siyang magbayad ng mataas na presyo, musika ito sa mga tainga ni Elk at tulad ng isang tunay na matakos sa pera na salesperson. Sinimulan niya ang negosasyon sa pamamagitan ng pagtatanong kung magkano ang handang gastusin ni Rekiro. Ipinahayag ni Rekiro na mayroon siyang 80,000 na gastusin kaya ipinakita sa kanya ng maliit na gold digger na kuneho ang mga bagay na mayroon siya sa halagang iyon. Hindi tila naiintindihan ni Rekiro ang nangyayari dahil nagulat siya na ang lahat ng mga bagay na ito ay nagkakahalaga ng hindi bababa sa 30,000 kahit na may discount. Matagal bago napagtanto ni Rekiro na maaaring sinusubukan siyang maskam ni Elk. Si Elk ay isang bihasang propesyonal at agad na pinipilit ang ating bida sa pamamagitan ng pagtatanong kung talaga bang magiging hangal siya at hayaang palagpasin ang espesyal na alok. Ang mahinang utak ng ibon ni Rekiro ay bumigay sa pressure at pumayag na bumili ng ilang bagay. Pagkatapos nito, mas wala na siyang pera kaysa sa isang anime recap viewer at naglalabas siya ng sama ng loob na hindi niya kayang bumili ng ilang waist armor na gusto niya, kailangan na niyang maghanap ng mas maraming pera bago ang laban kay Whitherman. Bigla na lang naalala ni Rekiro na kailangan niyang makipagkita sa kanyang mga kasamahan kaya nagbukas si Emil ng gate sa meeting ni Pencil Gun. Natuwa si Pencil Gun na nakarating sila sa wakas sa tamang oras at mukhang mas maganda ang mood niya kaysa dati. At ito ay dahil sa nagawa niya ang desisyon tungkol sa kanilang laban kontra Whitherman na magaganap sa loob ng 2 linggo. May isang problema nga lang, ang kanilang clan o Shirai ay ang tanging iba pang nakakaalam tungkol sa mga kondisyon na kailangang matugunan para makaharap si Whitherman. Ginagamit nila ang unique monster system na nagbibigay daan sa mga manlalaro na makakuha ng karanasan sa tuwing makakaharap nila ang mga natatanging halimaw upang mag-level up at paunlarin ang kanilang PvP skills. Bago pa man maibunyag ni Pencil Gun ang problema, alam na ni Rekiro na sa gabi ng kanilang laban kay Whitherman, malamang na makakasalubong nila ang mga miyembro ng Oshirikai at nagtataka si Kacho kung bakit hindi na lang makipag-ayos si Pencil Gun sa kanila, tinutukoy na siya ay kabahagi ng clan. Ibinunyag ni Pencil Gun na imposible ito dahil aktibong tinututulan ng Oshirikai ang ideya ng pagtalo kay Whitherman, hindi maintindihan ni Rekiro kung ano ang pinagpasyahan niya. Kaya sa wakas ay ibinunyag ni Pencil Gun ang kanyang ibig sabihin. Kinamumuhian ng lahat ang Oshirikai dahil sa kanilang mga paraan ng pagpatay sa ibang manlalaro, at kamakailan lamang ay nagkaroon ng update na nagbibigay sa mga manlalarong pumapatay ng ibang manlalaro ng isang espesyal na uri ng status. Kung papatayin ng isang normal na manlalaro ang isang player killer, makakatanggap sila ng bounty at higit pa rito. Ang manlalarong ito ay magkakaroon din ng karapatan sa anumang item at kagamitan na dala ng pinatay na player kasama na ang lahat ng bagay, kasama na ang mga nasa storage. Ang mga high-level parkers tulad ng mga nasa Oshirikai ay madalas may dala-dalang bihirang mga item, na nagiging sanhi upang sila'y maging isang mga naglalakad na may dalang kayamanan at lumikha ito ng isang bagong klase ng manlalaro, ang PK Killer. Natuklasan ng Oshirikai ang mga butas sa sistema upang mabawasan ang pinsala na magagawa ng mga PK killers sa kanila, gayunpaman ay may paraan pa rin na makakalusot sa lahat ng iyon sa pamamagitan ng pag-atake sa kanilang hideout. Nagulat ang mga lalaki nang malaman nila kung saan patungo si Pencil Gun at natanto kung ano ang pinagpasyahan niya. Si Pencil Gun ay bahagi ng Oshirikai kaya alam niya eksakto kung nasaan ang kanilang hideout.
ipinaliwanag niya na ang pangkat ng mga duwag na iyon ay naging tinik na sa kanyang tagiliran. Dahil dito, naisip niyang dapat nilang durugan ang Asherikai at isang sulyap sa 2 linggo sa hinaharap ay nagpapakita na ang Shanga Frontier ay magkakaroon ng summer update. Ito rin ang eksaktong araw na haharapin ng ating mga bayani si Weatherman, ang Tambo Guard at pinapanood natin habang nakumpleto ang update. Kaso dito muna magtatapos ang episode na ito, salamat sa panonood hanggang sa muli.